Hi there, living things and non-living things. For today's Joy Amazing Vlog, samahan niyo akong saksihan at panoorin ang cupping and candlelight ceremony ni Bunso here at St. Mary's University. At hindi lang yan, dahil may kasama pang quick tour around the campus. Kung hindi niyo nitatanong, 3 sa aming 5 magkakapatid ang graduate sa paaralang ito. At ngayon nga'y 2 sa aming magkakapatid ang kasalukuyang nag-aaral dito. And the journey begins. At kasama ko kang nagbiyahe ang aking kapatid, kasama ng kanyang mga pamilya, gayon din ang aking stepfather papuntang Nueva Vizcaya. Nung makaramdam kami ng gutom, kami ngay dumaan saglit dito sa May Santiago para kumain ng almusal dito lang naman sa Jollibee. Flex ko na nga rin ang aking pogit magandang pamangkin. At finally, nakarating na nga kami sa St. Mary's University, Bayongbong, Nueva Vizcaya. At ito na nga ang ganap sa loob ng kanilang school gymnasium. Buti na lang kamo at Section F ang aming bunso. Kaya naman mapapanood pa namin siya. At maya-maya nga'y tinawag na nga si Bunso. Ladies and Shumenemen, living things and non-living things, Miss Jarina Pintor Velasco. Nag-umpisa na nang naglakad si Bunso kasama ni Mama. Actually, first time kong makasaksi at makapanood ng cupping and candlelight ceremony ng mga nursing student. At sobrang saya pala sa pakiramdam na mapanood at masaksihan ang achievement ng inyong mga kapatid. Duray kalagsangit ngay, kun ko na met. Isa kasi sa mga pangarap namin magkakapatid ay ang makapagtapos ng pag-aaral sa iisang university. And that is the St. Mary's University. 3 kasi sa aming 5 magkakapatid ang produkto ng paaralang ito. At sa kasalukuyan, 2 na lang sila nag-aaral and hopefully pati sila makatapos din ng St. Mary's University para lahat proud Marian. At pagkatapos ka namin masaksihan ng cupping ni Bunso, naisipan ko munang maglakad-lakad at umikot-ikot para makita ang aking pangatlong tahanan. Taong 2008 nga pala nung ako'y nag-aral dito. At 2012 na nung ako'y graduate na sa paaralang ito. Kaya naman naisipan ko munang maglakad-lakad at i-reminisce ang ating college days. Tara, samahan niyo akong libutin ang buong St. Mary's University. At unang nating pasukin ang SMU Gate 1. Tara! O diba? Gate 1 pa lang, pasabog na. Sino ba namang di mabibigyan at magagandahan sa mga mural painting sa pader? Nakakang ako kasi nung college ako wala pa yan. Pero ngayon, kita mo naman, lahat maganda, walang patapon. At ito na nga ang kanilang entry area. O diba? Isa-swipe mo dyan ang ID mo para makapasok ka sa paaralan ito. O diba ang sosyal? Sana all. And my first destination, the University Fountain. At bigla ko naalala, dito pala ako nag-wish dati para makapasa sa exam. My next destination, the RT Building or the Education Building. Ito lang naman ang building namin mga education students dati. At ewan ko lang ngayon kung dito pa rin ang building ng education students. Third destination, the UB Park. O diba? Ang sosyal. Maalala ko nung college ko noon dito kami lagi naghihintay ng mga next subject namin. Ito lang naman ang tambayan ng mga nursing students at education students noon. At syempre, sa harap ng UB Park ang UB Building. At ito naman ang building ng mga nursing students. Diyan kami lagi nagkaklase nung first year college kami sa UB 117. My fifth destination, the University Library. Isa lang naman ang SMU sa may pinakamaraming collection ng book in the region. At isa rin ito sa mga paborito kong tambayan during my vacant period. Dahil mahilig din ako dating magbasa-basa ng libro. Isa pa, air condition dito. At dito naman ako natuwa. Akalain mo, buhay pa rin palang hanggang ng Blue House. Dito lang naman kami nagpapa-photocopy dati at isa pa, dito kami bumibili ng soft ice cream. Isama mo na pati mani, dilis at corny. At ito yung na-miss kong sulatan, ang aming test booklet at kumuha pa nga ako niya, no? O, diba? Buhay pa rin pala at until now, ginagamit pa rin pala ito. Nakakamiss tuloy. Old but gold. Flex ko nga lang ulit yung loob ng aming library. Eto lang naman siya. O, diba? Sobrang ganda at sobrang luwang. And take note ha, aabot yan hanggang 3rd floor sa main library. Meron pang extension yan, ang Jubilee Library. Na talaga namang pang world class ang disenyo. O diba, ang sosyal. Library lang yan ha. And my next destination,
Tada! The Sacred Heart Center. Ito naman yung masabi kong pinaka-memorable building sa akin. Dahil dito lang naman kami nagpe-perform ng araw. Dahil isa ako noon sa mga active member at performer ng SMU Artist Circle. Isa sa mga performing group ng university. Ang TikTok ha, naging presidente ako dito ng 3 taon. Akalain mo yun, ganun pala ako ka-active nung araw. At sunod ko na pinuntahan ang accounting office. O diba? Ito lang naman ang accounting lobby. At dito kami nung pumipila para magbayad ng tuition fee. Kada examination day, yung area yan, punong-puno yan ng estudyante at nakapila para magbayad ng tuition fee. At syempre, magpapahuli ba ang A building? Ito lang naman ang administration building na siyang kilalang landmark ng university, ang 4 pillars. Dito madalas nagpapapicture ang mga estudyante at hindi lang yan, pati mga bisita. Dahil napaka-instagrammable. Sunod ko namang pinuntahan ang senior high school building kasama ng H or Hanson building. At ito naman ang baluarte ng kanilang mga senior high school students. O diba, building pa lang, panalo na. O diba, san ka pa? At sunod ko namang pinasok ang kanilang kantin. O diba, ang ganda, mapapasana all ka na lang talaga. At isa rin ito sa mga paborito kong tambayan when I was still a college student. Dahil bukod sa masarap na, lahat ng bilihin puro mura. At sa labas ng kanilang kantin, ay merong park na pwede mong tambayan at pwede nyong kainan. Presko pa ang hangin. Binisita ko na rin ang mga building ng engineering and architecture students. At sa sobrang luwang ngay hindi ko na pinasok kaya binidyohan ko na lang. O ito lang naman yung kanilang mga building. O diba, ang lalaki at lahat mga ganda. At sa gilid ng mini forest ay makikita ang mga building ng mga pharmacy students. And my next destination, ang kanilang university pool. O diba, sana all na lang talaga. Sana all. Nung college ako, wala pa ito nun. Bakit ngayon ka lang dumating? Buti pang swimming pool sa SMU meron at dumating na, samantalang ako, wala pa din. Nag-iisa, naghihintay ng wala. Sinunod ko namang puntahan ang AP building or ang Apopilo building. Ito naman ang building ng mga IT students. Ito naman ang aming University Oval. Halos araw-araw kami nun dito. Kasi nga, MAPE major ako noon kaya dito kami lagi nagkaklase. Biruin mo, iikutin namin yung 2 beses. Take note ha, everyday. Araw-araw talaga. Next, we have the alumni building or the balay na alumni. At ito naman ngayon ang mga building namin. Dahil isa na ako sa mga alumni ng university. And next, we have the HRM and Tourism building. Ayan. At ipakita ko na rin ang Medical and Dental Clinic. This is our next destination, the Mary Seat of Wisdom Chapel. Tara, samahan niyo akong pasukin ang loob ng chapel. Siya nga pala, hindi ko na pala ito naabutan nung college ako dahil nung pinapatayo ito, graduating na ako nun. Dito kasi dati nakatayo yung old canteen ng university. At sunod ko namang pinuntahan ang Father Tonus Gymnasium. At bilang isa sa mga MAPE major noon, dito rin kami laging nagkaklase, maliban sa oval. At dahil nga napadaan na kami ng gymnasium, naisipan kong dalawin muna si Ma'am Mary Grace Bulatao, ang MAPE Head Department. Ay, correction, Dr. Mary Grace Bulatao. O, diba? Hi, Ma'am Grace! At isa rin siya sa aking paboritong mentors nung araw. It's been 10 years already pero parang hindi siya tumatanda. Kung ano siya noon, ganun pa rin ang itsura niya hanggang ngayon. And along the way, bigla ko nakasalubong ang aking former dean. And until now, siya pa rin ang VP for Academics na si Dr. Moises Alexander Asuncion. Buti nga't naalala pa rin niya ako hanggang ngayon, kaya naman nagpa-picture na kami magkapatid. And next destination, we have the Business and Accountancy Building. O diba? Ang ganda, ang luwang. That ends the St. Mary's University Quick Tour. Ay, ang sarap balikan ng college kung pwede lang ulit mag-aral. Kung pwede lang ulit bumalik ng SMU, ginawa ko na. Pa rin talaga ang saya ng college. Nakakamiss sobra. At natapos na rin nga ang capping and candlelight ceremony ni Bunso.
Shoutout na rin pala sa aming bunso na si Miss Jarina Pintor Velasco, who is now an official student nurse of St. Mary's University. O, diba? Congratulations! At syempre, isang groovy naman dyan kasama ang buong family. O, diba? At pagkatapos na namin mag-picture, abay umalis na rin kami para mag-lunch. O, hanggang sa ulitin, St. Mary's University. At para sa aming pananghalian, naisipan namin pumunta ng Bagabag para doon kumain ng pang-lunch. At ito ang kapatid kong lalaki, aming driver for today. Marian student din pala siya. At siya ngayon ay kumukuha ng criminology as his course. At finally, nakababa na rin kami. And here we are at Casingo dahil dito namin isipang kumain at treat nga ng aming student nurse ang aming lunch for today. Ang ganda ng lugar, diba? Sosyal. First time ko rin pala makapasok dito actually. At nauna nang nakapunta at nakarating ang aking mga kapatid dito kasama ng aking hipag na si Bridget. Ganon din ang ating mga cute na mga pamangkin at syempre anyan din si Joyce Ann, ang isa sa mga guro ng St. Mary's University Senior High School Department. O ayan, finally, kompleto na naman kami magkakapatid at magkakapamilya. Actually, sa mga ganitong para na nga lang kami nakukompleto minsan iba pa rin talaga yung pakiramdam pag kompleto kayong magkakapatid at kompleto ang iyong pamilya. Samahan pa ng masarap na pagkain. Pagkatapos ka namin kumain, nakipagkulitan muna ako sa aking mga tatlong mga cute at napakagwapo at napakagandang mga pamangkin. We have Kuya Baste, Ate Betcha, and Baby Mavi. At kasama nga pala namin nag-lunch yung boyfriend ng aming bunso na si Ken. At pagkatapos nga namin kumain, ay isa-isa na kami nagpaalam para bumalik ulit ng Isabela. At may iwan na naman yung apat sa Nueva Vizcaya para mag-aral at magturo. Ganun talaga. See you again kapamilya, and that ends my Joy Amazing vlog for today.